Bawakwar tawab shalanawa. Bawakwar tawab shalanawa. Abayahawa shabashamayam. Abayahawa shabashamayam. Salaka lanawa. Salaka lanawa. Al kataa yanawa. Al kataa yanawa. Watawadalak al damak. Watawadalak al damak. Sa satap at kataa yanawa. Sa satap at kataa yanawa. Kalhalal hawadla abayahawa alayam. Kalhalal hawadla abayahawa alayam. Basa masyayak yahawashay. Basha masyayak yawashay. Basam raw kakadas. Basham raw kakadas. Yaman. Yaman. Happy Feast of Unleavened Bread. Happy Feast of Unleavened. Maligayang pista sa tinapay na walang libadura o walang pagpatubo. Bantok. Walang pampalsa. Bantok siya. Nabusog ba kayo? Sa tinapay na walang libadura, nabantok kayo? Bisaya. Bantok ka na sa Tagalog yan? Siksik. Siksik. Kasi walang pagpatubo eh. So, nagsimula sa April 2 yun. Hanggang April 9, paglubog ng araw. Ang reckoning kasi, ang mag-transfer ng araw ay sunset. Ang sa Gregorian calendar, ang pag-transfer ng araw ay midnight to midnight. Midnight. Sa atin, na mga Hebrew Israelite remnant, sunset to sunset. So ulitin ko, maligayang pista. Maligayang pista. Sa tinapay na siksik, na bantok kayo. Sa tinapay na walang libadura. Okay. Pero masarap naman. Masarap magluto si Iwan eh. Amelita, Iwan. May timpla eh. Pag wala. Sabi ni Pastora Angie Kabasag, nako, bibo naman na magluto ng tinapay na walang pagpatubo. Bibo. O kumusta pala si Pastor Jonard Kabasag sa Davao del Sur? Yung anak si March. Kumusta kayo dyan, mga kapwa remnant Hebrew Israelite? At sa buong mundo ng mga Hebrew Israelite na nagkalat sa India, itong kaibigan kong isa ring pasaway. Tribe of Levi. Tribe of Levi. Si Elder Isaiah Yasharala, mabait. Mabait siya. May limang asawa. Sabihin sa mga Christian, mabait pa yan, nakalimang. Ang sobrang mabait, yung 1,000 asawa, si Haring Solomon. 1,000. Ang kala kasi ng mga Christian, isang asawa, okay daw, mabait. Pero marami namang kabit. Bawal sipingan ang isang babae hanggat hindi mo siya asawa. Kailangan pakasalan mo na. Tapos sa sunod naman, nakagusto ka sa babae, pumayag naman yung unang asawa mo, magdagdag ka, kasal naman uli. Legal, kasi puro kasal lahat eh. Kahit pa maabot na 1,000. Pero kung isa lang kunwari, bait, isa lang. Pero in behind, sa likod, may mga kabit. Papuntang dagat-dagatang apo yan. Ang tawag doon, illegal possession of shipping. Yari. Akala nila basta-basta lang yan. Tulad ng February 14. Sayang ang paglayo. Kaming nagsipingan sa hotel, apartel. Sayang ang paglayo. Kumita ang may-ari ng hotel, apartel. Kasi yan ay demonic celebration. Ito namang another demonic celebration is Semana Santa. Semana Santa, Amen Satanas. Sino yan si Aminra? Fallen angel. Satanas, fallen angel. Ang Amen, alarin meaning ng Amen, yes. O yes, oo. Satanas. So, talagang wala talaga. Bawat mga activities ng mga Christian, puro talaga demonic. Semana Santa. Oo, wala talaga eh. Mas okay pang Islam eh.
Kasi may mabasa talaga sa original scripture, yung ala. Na sinabi ni Hagar, nakita ko si Yahweh, hindi ko namatay, buhay pa rin ako. Tatawagin ko si Yahweh na si ala nga nakakita. Tapos doon sa Mateo chapter 1 verse 23, manganganak ang isang berhen at tatawagin ay Manaw ala. Nang ibig sabihin, kasama natin si Alhayam. Pero pinalitan lang Emmanuel. Emmanuel kadiha, Pacquiao mayroon. Pero yung totoong original scripture na ay Manaw ala, tinanggal nila. Pinalitan lang Emmanuel. So, corrupted Bible talaga. Ito namang ibang nagyahawa-yawa, na pubiya, ayaw nila sa New Testament. Old Testament lang. Phobia ba? Napubiya sila. Naghandog sila ng dugo ng hayop. Tapos, giwisik-wisik pa mga dugo. Mga dugo yun ha. Kapatawaran daw ng kasalanan, walang mabasa sa scripture. Kasi ang huling handog ng kasalanan natin sa nakaraan, sa kasalukuyan at sa inarap, bura lahat sa dugo ni Yahweh Shai, na si Yahweh ang nagkatawang tao. Yahweh, si Yahweh yun. Nadugtong ang Shai kasi ang Shai tagapagligtas. Kasi, bakit tagapagligtas? Kasi naging tao na siya. May dugo at laman. Sabi ko, sinat ko si Roger Manatad, alam mo, Brother Roger, kamukha kayo ni Yahweh Shai. Sabi niya, ano naman, matangos namang ilong niya. Pango naman sa akin. Pero ang shape ng mukha, halos pareho. Di talaga gwapo. That's why hindi natanggap si Yahweh Shai. Tanggap nila si Jesus Christ kasi si Sari Borgia. Tsaka iba-iba pang mga mukha na mga Hollywood actor yung iba eh. Hollywood actor yung Pangliling lang. So lahat ng Christian going to hell yan. Dahil ang sinasamba nila, Satanas naman, ang mga fallen angel. Pero akala nila, tama sila, kasi marami sila. Ang marami to yung delikado. Dahil sinabi sa scripture, ang konti lang nakasumpong sa kaligtasan. Ang marami ay nakasumpong sa kapahamakan. So yan. Okay, dito na tayo sa the first book of Maccabees. Chapter 10. Chapter 10. Gihati ko to eh. May part 1. Verse 1 to 40. Ang kalahati sa sunod sabat natin, ang part 2. Okay. Basa. Ang unang aklat ni Macabeo, Kabanata 10, verse 1 to 89. Noong taong 140 BCE, ang Tolemaida ay sinakop ni Alejandro Epifanes na anak ni Haring Antioco IV. Naghari siya roon at nagustuhan naman ng bayan ang kanyang pamamahala. Nabalitaan ito ni Haring Demetrio, kaya't bumuo siya ng malaking hukbo at hinamon si Alejandro sa isang labanan. Sumulat si Demetrio kay Jonathan upang ito'y kaibiganin at parangalan. Nasabi niya sa sarili, kailangang makipagkaibigan ako kay Jonathan bago maisipan itong makipag-ugnay kay Alejandro laban sa akin. Kung hindi ako kikilos agad, ay baka maalaala pa niya ang masamang ginawa ko sa kanya, sa kanyang mga kapatid at sa bansang Israel. Ito si Jonathan, siya ang pumalit kay Judas Macabeo kasi natigok na nung nakaraang chapter. Kasi yumayabang kasi eh. Yan ang problema kay Judas Macabeo. At nakipagsanib sa Roma. Instead na nagtiwala kay Hawa, doon nagtiwala sa Roma dahil sa mga digmaan, magagaling ng Roma.
Doon na siya nagtiwala. Yung nilusob siya kay Demetrio, ay hindi naman siya tinulungan ng Roma. O, di tigok siya. Eh, yung mga tauhan niya sabi na, alis tayo, takas muna tayo, hindi natin kaya sila. Dahil 800 na tayo natira, yung tumakas. Sabi niya, patay kung oras, oras na. Walang atrasan. Yabang nga eh. Akala siguro na pag umatras, tabihin na siya duwag. Hindi, ginamit lang utak, talino. O sila yung Jonathan, tumakas naman sila pag hindi eh. So, ngayon, si Jonathan ang namuno. Pero sa chapter 12, si Jonathan ay mahuli ni Tripo. At sa chapter 13, matigok na si Jonathan. Si Simon ang pumalit. Ganon din ang kasalanan, nakipagsanib pa rin sa Roma. So, masama talaga ang pagsanib ng Roma. Ngayon, ang mga born-again Christian, nagsanib sa Roma. Kasi ang Bible nyo sa Roma yun eh. Gawa ng Vatican Canon Law sa Roma. Nagkaroon ako sa Mindanao, nagkaroon ako ng debate ng mga Catholic defender. Sabi sa akin, kayo mga born-again Christian, kayo mga pastor, wala naman kayo sariling Biblia eh. Ang Biblia, ginamit yung Biblia namin sa Katoliko yan. Nag-isip ko na, paano naging inyo to? Galing to sa Israel eh. Yun ngayon, naintindihan ko. Yung ninakaw nila nung 70 AD, binago nila, dinuktor nila, at sa kanila na. Mga pangalan na ng mga kanilang ama, ng mga fallen angel. Ito namang mga pastor, mga bishop ng born-again Christian, wala talagang wisdom. Hindi marunong mag-aral sa kasaysayan, sa history. Yan, nadadali kayo. Yan ang mapupunta kayo sa dagat-dagatang apoy. Kayong nanonood sa YouTube channel, kayong mga bishop, mga pastor ng born-again Christian, daughter church pa rin kayo ng Roman Catholic. Kala nyo, iba kayo? Kala nyo, wala kay revolto? Yung cross niyo revolto po yan. Yan, the sign yan ng fallen angel at ni Tamos. At yung tila ilalagay niyo sa cross, that is symbolic ng ahas, na si Gadriel na pumasok sa ahas, nga naglinglang kay Iba. Anak kay Iba. At naanakan si Iba, si Cain at si Luluwa. Yan yung mga puting tao. So, yan. Okay, tuloy tayo. Kaya't binigyan niya ng karapatan si Jonathan na bumuo ng hukbo at binigyan ito ng mga sandata. Iniutos din niya na ang lahat ng mga bihag na Hudyo sa kuta ay ibigay kay Jonathan. Pagkatanggap ng sulat, pumunta agad sa Jerusalem si Jonathan at ibinalita ito sa mga tao. Ang mga tao sa kuta ay natakot nang malamang si Jonathan ay binigyan ng hari ng karapatang makabuo ng malaking hukbo. Ibinigay nga kay Jonathan ang lahat ng mga bihag at pinauwi niya ang mga ito sa kanilang mga magulang. Mula noon, sa Jerusalem na naninirahan si Jonathan at muli niyang iniayos ang lungsod. O yan. So, si Jonathan na nagtago ay bumalik sa Jerusalem at nagbuo ng mga hukbo. Kasi ito si Demetrio, kalaban si Alejandro, naghanap sila kakampi. Gusto nila kakampi ni Alejandro, si Jonathan, gusto rin ni Demetrio, kakampi kay Jonathan. Kakampi si Jonathan sa kanila, yung mga Hudyo. Ngayon tuloy tayo sa kanilang mga kasiugda. Nagpakuha siya ng mga batong parisukat at ginawang pader sa palibot ng bundok ng Sion. Lahat ng mga dayuhang naninirahan sa kutang ipinagawa
ni Baquedes ay nagsitakas at nagsiuwi sa kani-kanilang bansa. Tanging sa Betsor lamang may nakatira pang kalaban ng kautusan, sapagkat doon sila lumikas. Ang mga pangako ni Demetrio kay Jonathan ay umabot sa kaalaman ni Alejandro. Nabalitaan din ito ang kagitingan ni Jonathan at ng kanyang mga kapatid, lalo na sa pakikidigma at ang maraming pagsubok na tiniis na nito. Ang isa sa mga matinding tauhan ni Demetrio ay ito si Baquedes. Ito yung pumatay kay Judas Macabeo. Ngayon, makipagsanib na sila kay Jonathan. Dahil gustong agawin ni Alejandro ang kaharian. Ang nag-upo sa kaharian ngayon, si Demetrio. Si Alejandro, anak naman ni Antioco the Fortune. Okay, tuloy tayo. Nasabi ni Alejandro, wala na akong makikitang tulad niya. Kailangang maging kaibigan ko siya at kakampi. Kaya't sumulat din siya kay Jonathan na ganito ang isinasaad. Napakaganda ng balita namin tungkol sa iyong kagitingan. Kaya't karapat-dapat kang maging kaibigan ng hari. Kaya mula ngayon ikaw na ang pinakapunong saserdote ng iyong bansa. Ang itatawag sa iyo ay kaibigan ng hari. Kapanalig ka namin sa aming adhikain at tutulungan ka namin. Bukod sa sulat, pinadalhan din niya si Jonathan ng isang maharlikang damit at koronang ginto. Yan. Suhol. Binigyan pa ng koronang ginto at maharlikang damit. Galing kay Alejandro. Unang nagligaw si Demetrio. Tapos, nagligaw din si Alejandro na dito ka sa akin sa sanib. Sabi naman una ni Demetrio, kailangan maunahan ko si Alejandro. Ako unang sumulat kay Jonathan na dito sa akin papanig. Ngayon, wala namang binigay. Ito may binigay, si Alejandro. Maharlikang damit sa koronang ginto. Tinalaga pa siya bilang Tuloy tayo. sacerdote. Isinuot ni Jonathan ang kasuotan ng pinakapunong saserdote noong ika-7 buwan ng taong 140 BCE sa pagdiriwang ng pista ng mga tolda. Nagtipon siya ng isang malaking hukbo at ng maraming sandata. Nang ito'y mabalitaan ni Demetrio, nabagabag siya at nag-isip, paano nangyaring tayo'y naunahan ni Alejandro? Napakalakas niya. Ang kanyang katayuan sa pamamagitan ng pakikipagkasundo sa mga Hudyo. Ang mabuti, sulatan na ko rin ang mga Hudyo at makipagkaibigan sa kanila. Aalukin ko sila ng matataas na tungkulin at mga handog para tulungan nila ako. Yan. So, sinuot ni Jonathan yung pista ng tolda noong ika-7 buwan, Tisri yun sa pista ng mga tolda. Ngayon naman ay pista ng tinapay na walang libadura. So, ngayon, ito si Demetrio, nagsulat uli. At matindi na ang kanyang mga pangako. Lampasan niya ang pangako ni Alejandro para sa kanya pumanig. Tingnan natin Ganito ang pinadala niyang sulat. Bumabati si Haring Demetrio sa bansang Hudyo. Kinagagalak naming malaman na tinutupad ninyo ang inyong bahagi sa ating kasunduan at hindi kayo pumanig sa aming mga kaaway, kundi na natiling tapat sa amin. Kung patuloy kayong magiging tapat sa amin, kayo'y aming gagantimpalaan.
hindi na namin kayo pagbabayari ng maraming buwis at bibigyan pa ng ibang karapatan. Ah. So kasi nagbuhis yun sila eh. Ngayon, wala nang buhis. Wala nang tax. So at bibigyan pa ng maraming karapatan. O tingnan natin, ano itong maraming karapatan? Sabi ni Demetrio. Tuloy tayo. Sa pamagitan ng liham na ito'y ipinagbibigay alam ko sa inyo na mula ngayon hindi na kayo kailangang magbayad ng karaniwang buwis. Buwis sa asin at iba pang tanging buwis. Bukod dito, mula sa araw na ito'y malaya na kayo sa pananagutang magbigay sa akin ng ikatlong bahagi ng inyong aning trigo at ng kalahati ng aning bungang kahoy. Mula ngayon, hindi ko na hihingin ang mga kabayarang ito mula sa Judea o sa 3 purok na napadagdag sa Judea mula sa Samaria at sa Galilea. O biro mo ang buhis, asin. Isa yon, asin. Siyempre pupuntang dagat, tapos pinatuyo ang tubig, maging asin. Hingi ng buhis yung dahil wala pa naman panindang asin doon sa tindahan. Hirap ng asin. Tapos yung income ng mga puno, ng mga prutas, at saka sa mga trigo. Oh. Pangatlong, porsyento. Oh. Grabe laki. Eh ngayon, hindi na daw sila magbigay ng buhis. Basta sa kanila lang pumanig. O tingnan natin. Ano pa? Ang Jerusalem, kasama ang mga lupaing nasa paligid nito, ay kikilalaning isang banal na lungsod at hindi magbabayad ng anumang buwis. Inialis ko na rin ang aking kapangyarihan sa kuta ng Jerusalem at ipinaiilalim ito sa pinakapunong saserdote at siya ang magtatakda ng sinumang nais niyang maging bantay roon. Pinalalaya ko na rin ang lahat ng Hudyong bihag ng digmaan, saan mang panig ng aking kaharian. Lahat sila hindi rin magbabayad ng buwis, maging para sa kanilang mga baka. O yan. O buhis ng baka. Pinalaya. Tapos doon sa Jerusalem, ang punong saserdote na ang magpasa kung sinong gwardiya, sinong magbantay. Yung buhis doon sa kanilang templo ay hindi na. Grabe talaga yung pagmasakop kasi sa bansa, lahat magbuhis ka talaga sa kanila. Magbigay ka ng mga taxes. Ganon. Pero ngayon, basta pumanig lang sa kanila, wag lang doon kay Alejandro, lahat wala na. Malaya na sila. Wala nang buhis-buhis. Yung mga preso na kuha nila, palayain. Oo. Yung mga natalo sa digmaan na nahuli na captive nila mga Hudyo, palayain na. Sabi nila dito. Okay, tuloy tayo. Hindi hihingan ng buwis ang sinumang Hudyo, saan man sa aking kaharian, kung araw ng pamamahinga, pista ng bagong buwan, at iba pang sagradong araw. Gayon din, hindi nalilikom ng buwis 3 araw bago sumapit o makalipas ang mga pangunahing sagradong araw. Walang sino mang maaaring humingi sa inyo ng kabayaran o manligalig sa inyo sa alinman sa mga naturang araw. Maaaring ipatala sa hukbo ng hari ang mga Hudyo hanggang sa bilang na 30,000 katao at babayaran sila gaya ng ibang hukbo ng hari. May upa pa. Nagre-recruit sila maging sundalo at may sahod pa. Ng mga Hudyo na maging sundalo kay Haring Demetrio 30,000 katao. at may sahod. Ganon. Mas lampasan niya ang mga Alok ni Alejandro. Ngayon, tuloy tayo. Ang ilan sa kanila ay maaaring itakdang magbantay sa malalaking kuta ng palasyo. At ang iba naman ay bibigyan ng mahalagang katungkulan sa pamahalaan. Mga Hudyo rin ang kanilang magiging pinuno
at tagapanguna at papayagan nilang sundin ang kanilang sariling kautusan at kaugalian tulad ng ipinahintulot ng hari sa mga taga-Hodea. Ang 3 purok na idinagdag sa Hodea buhat sa lupaing sakop ng Samaria ay isasama na ng lubusan sa Hodea at ipapailalim lamang sa kapangyarihan ng pinakapunong saserdote. Ibinibigay ko para panustos sa templo sa Jerusalem ang mga buwis na makukuha sa lungsod ng Tolimaida at sa mga lupaing sakop nito. Nangangako rin ako na magbibigay ng taunang handog na 15,000 sa laping pilak na manggagaling sa kabangyaman ng palasyo. Yan ang promise, no? 15,000 pilak na galing sa kabangyaman ng palasyo. Ibibigay niya sa mga Hudyo. Antindi. Wala sa kalingting yung promise ni Alejandro. Ang isa lang na, Alejandro, yung lang, yung damit na maharlika at saka koronang ginto at saka magsanib na. Kaya lang, si Alejandro, walang bad record sa mga Hudyo. Ang may bad record dito, ito si Demetrio, kasi yung tauhan ni si Bakides, yun ang nagpatay kay Judas Maccabeo. At sa mga kasamahan niya. So, yan ang nangyari. Ang karugtong dito sa sunod Sabat. Ang lupit, no? Lupit ang mga promise. Ngayon, malalaman natin sunod Sabat kung saan ang piliin ni Jonathan. Yung kay Demetrio ba, doon siya makipagsanib o dito kay Alejandro makipagsanib. So, abangan sa sunod Sabat. Happy Feast of Unleavened Bread. Tayo dadako sa panalangin. Pastor Richard. Ang pagkakaroon ng karapatan bilang punong saserdote ng Israel ay hindi nagmula sa lahayang. Galing na kay Demetrio. Sa mga leader ng Roma. Makikita mo yon. Binigyan siya ng karapatan bilang pinakapunong saserdote. Pero hindi appointed galing kay Abba Yahweh. Appointed na galing sa kalaban. Yan yung pinaniniwalaan ng mga Christian na appointed daw ng Creator ang pagkakaroon ng karapatan bilang isang punong pare. Pero mali. Noon dati yon, pero dito sa kaaway na nagmula. Tayo po lahat ay patuloy na manalangin. O dakilang Abba Yahweh, kami po'y patuloy na nagpupuri sa iyong kabutihan sa lahat ng mga araw ng aming panahon. Aming patuloy na hinihiling ang iyong kamay, ang siyang patuloy na gumabay. Ang salita mo, ang patuloy na pumukaw sa kalooban at damdamin ng bawat isa. Lalo na sa mga naligaw na remnant na hanggang ngayon ay nagsisikap na maglingkod kay Baal at sa mga anghel na nahulog mula sa iyong kamay, O Yahweh. Dalangin po namin na itong mga naligaw, maging ang aming mga pamilya. Dalangin namin ang kahabagan mo ay dumating sa kanilang buhay. Ingatan mo at pagpalain ang iyong salita. Maging ang kadakilaan ng iyong banal na pangalan ay makilala at maunawaan ng mga naligaw naming mga kasambahay o pamilya at patuloy na muli ikaw ay kanilang balikan. Sambahin, dakilain, tanggapin bilang tunay na lahayam at talikuran ang mga nagpanggap na ikaw dito sa Bibliang dinuktor ng Vatican Canon Law. O aming Yahweh, muli po naming patuloy na dinadalangin sa iyo ang ilan sa mga remnant sa bansang ito na ayaw pa rin nilang kilalanin ang pagkaalahayam ninyo, ang pagkayahawa ninyo sa pamamagitan ng pagkakatawang tao ni Mashiach Yahweh Shai. Aming dalangin ang patuloy na paglaya sa gapos ng kadiliman, sa kapangyarihan ng pagkalinlang at pagkabulag, ay patuloy naming dinadalangin. Kahabagan po ninyo, Abba Yahweh, ang aming mga kababayan. Lalo na ang mga pinilit hinirang ninyo na remnant ng Israel sa bansang ito. Ang lahi na nagmula kay Manase, ang lahi na nagmula kay Zebulon, ang lahi na nagmula kay Nephtali, at ang lahi na nagmula kay Aser. Abba Yahweh, kahabagan mo ang mga taong ito na iyong patuloy na hinirang.
mula nung unang panahon hanggang sa katapusan ng mga panahon. Sambahin ka, luwalhatiin ka ng mga labi ng mga tunay na nagmamahal sa iyo at nanggaling sa iyo. Purihin ka sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Ruach at sa pangalan ni Mashiach Yahweh na aming tagapagligtas. Yaman.